Hi guys! Hello everyone! Hello mga sisilab! Welcome back again to another video, hair transformation and of course, a hair tutorial. So make sure na nakatune kayo at panoorin nyo po ang video ito hanggang dulo para makakuha kayo ng mga tips and ideas kung paano natin ito ita-transform sa ganitong uri ng buhok na mula sa initiman at the same time ay bleach na buhok. And before we start, please hit the subscribe button and the notification bell below para always po kayo updated pag mayroon po tayong mga bagong upload dito sa ating YouTube channel. So ito na nga mga sisilab, ang ireriban po natin ngayon na buhok na ating client ay galing po ito sa pinaitiman and the same time ay bleach po siya. So ayun mga sisilab, kung may napapansin kayo ng mga patchy or mga dark areas, yan po ay galing sa pinaitiman, I think mga 1 year ago. And then pinableach po niya, mga 3 months na po yung pagbibleach niya sa buhok. So parang pina-wash out niya yung itim na parts or yung pinaitiman niya, kaso nga lang hindi siya totally nag-wash out, kaya nag-patchy-patchy yung buhok ng ating client. At kung excited ka na makita ang kanyang total transformation at the same time kung mapapahawi po ba tayo sa kanyang resulta at kung anong mga technique ang ating gagawin, let's get started! No one ugly allowed. Alright, bago ako dito magumpisa sa application natin mga sisilab ng rebonding cream number 1, ay sinampo ko muna yung buhok ng ating client at hindi ko na po siya pinatuyo dahil ang gagawin natin dito ay mag-wet application po tayo or a-applyan natin siya ng basa. At dahil meron na po siyang 3 months sa regrowth part simula nung nagpa-bleach siya mga sisilab, so doon muna tayo ngayon magfo-focus sa ating pag-apply ng ating rebonding cream number 1. At ang ginamit ko na pang rebond dito mga sisilab is yung Bremode Keratin Silky Straight Rebonding. So bali puro po muna ang ating application dito sa rebonding cream. Hindi ko muna siya hinaluan ng treatment dahil doon muna tayo magfo-focus ngayon sa ating application sa pinaka-regrowth parts. At sa application naman mga sisilab, make sure na hindi nyo po maisasagad sa anit or madidikit sa anit yung ating pang-rebond para hindi po tayo magkaroon ng scalp problem. At huwag nyo po munang lalagyan or ididiretso yung rebonding cream 1 doon sa may bleach part. Bali doon muna tayo mag-focus sa may black part or yung pinaka-regrowth parts niya na po. Once na okay na or luto na yung pinaka-regrowth parts niya or yun na una nating in-applyan ng rebonding cream number 1, ibababa na po natin yung gamot doon sa buhok naman na bleach part. So ito na po yung ating gamot na hinaluan natin ng Bremode Superplex. Yan po ang ating gagamitin para dito sa bleach part.
Kung napanood nyo po yung aking mga dating video tutorial kung paano tayo mag-reband ng naka-bleach, yung ating rebanding cream 1 ay hinahaluan natin ng treatment mga sisilab. Pero dito mga sisilab, hindi po ito natin hinaluan ng cream treatment, bali purong rebanding cream 1, pero ang hinalo po natin doon is yung Bremode Superplex na siyang magsisilbing pinaka protection doon sa buhok na may bleach para hindi po siya mag-rubberize. So meron na po tayong mga option mga sisilab kung ano ang pwede nating ihalo sa pang-reband. Most especially sa rebanding cream 1, pwedeng cream treatment or pwede po itong Bremode Superplex, or kung meron kayong mga Olaplex dyan ay pwede po mga sisilab. Malaking tulong po yon pang protection para hindi po mag-rubberize yung buhok ng ating client. At syempre, with application pa rin po tayo dito mga sisilab, at inaalalayan ko pa rin siya ng spray water just to make sure na hindi po mag-rubberize yung buhok ng ating client. At huwag kaligtaan mag-hair strand testing always mga sisilab para makaiwas po tayo sa pagkasunog ng buhok ng ating client. Then, after ko mag-apply, mga sisilab, ay binalikan ko ulit yung buhok niya just to make sure na ma-check ko kung okay na ang kanyang buhok, kung nagra-rubberize po ba, kung hilaw pa, or kung na-overcook na siya. So, ayan mga sisilab, kung makikita nyo habang sinusuklay ko yung buhok ng ating client, ay napaka-smooth niya dahil yan sa tulong ng Superplex na nilagay natin. At kung napapansin nyo na nagra-rubberize siya or nagdidikit-dikit, isprayhan nyo lang po ng water or lalay nyo lang po sa spray water. Then, kapag napansin nyo na luto na siya yung bleach part, syempre, kailangan na rin po natin yan siyang banlawan. Then after ko ma-applyan lahat-lahat at ma-retouch siya mga sisilab, ay nag-extend lang ako ng babad ng 5 minutes. Then binanlawan ko na rin po siya. Wag na po masyadong magbabad ng matagal, lalo na pag naka-colored or bleach part, dahil may tendency na mag-rubberize or magputol-putol yung buhok ng ating client. So ito na po mga sisilab, after 5 minutes na nababad ko siya mula doon sa pagkaka-reapply natin, ay nabanlawan ko na. Then papatuyuin po natin ito ng 100% dry, and ininext na po natin yung pag-hair iron. At sa pag-hair iron naman mga sisilab, ganun pa rin po, thin paper po yung ating pagpaplansya. Pero pag alam nyo pong naka-colored or bleach part or damage yung ating nire-reband, nire-recommend ko po na yung plancha na gagamitin natin, yung init ng temperature is mababa lang po. Yung ginamit ko lang po dito is 180 degree Celsius. At magdi-disclaimer pala ako mga sisilab, since naka-ECQ po pala tayo ngayon, so bawal po mag-open yung salon. Baka mapansin nyo na bakit meron akong nire-reband sa panahong ito. Yung video na ito ay noong January pa po, so ngayon ko lang po siya na-i-edit. At magdi-disclaimer ulit ako mga sisilab. Ang gagawin ko pala sa buhok ng ating client is reband with Brazilian lamang po. So hindi ko po muna ito kukulayan dahil alam niyo man po pagdating sa buhok na merong bleach ay hindi po ako nagsasabay ng kulay just to make sure na hindi po masira yung buhok ng ating client. Kasi meron po mga nagtatanong bakit daw yung mga buhok na kagaya nito na mga nagpatchy ay bakit hindi ko pa siya kinulayan para gumanda yung outcome ng buhok or yung color niya. Hindi po ako sinagsasabay noon para hindi po masira yung buhok ng ating client. So ayan mga sisilab, tapos na po tayo mag hair iron dito. Ngayon naman po ay ipapahinga muna natin ito ng 10 minutes bago tayo mag-proceed sa ating next application, which is the
neutralizing cream. So ngayon ay piniprepare ko po yung ating neutralizing cream. At the same time, hinahaluan ko pa rin po siya ng ating Bremode Superplex. At hindi ko na rin po siya hinaluan dyan ng hair treatment. Bali, yan lang po yung hinalo ko, yung Bremode Superplex. At once nakapahinga na at sumingaw na yung init mula doon sa pagkakaplansya sa buhok ng ating client, ay i-apply na po natin ang ating neutralizing cream. Yung atin naman pong application is root to tip na po. At pagkatapos po natin dito mag-apply, ibababad po ito natin ng 30 minutes, then babanlawan din po natin. Wag mo nyo pong shampoohin, pero pwede po kayo maglagay ng any deep conditioning treatment or kahit anong uri ng treatment mga sisilab. Then after maibabad ang neutralizer at mabanlawan, ngayon naman po ay sinunod ko na po yung Brazilian blowout. So hindi ko na po pinakita yung buong process ng pag-apply ng Brazilian blowout. Meron po akong mga tutorial kung paano mag-apply ng Brazilian blowout dyan mga silab, i-check nyo na lang po. So after nyan, ibababad po natin yung Brazilian blowout ng 45 to 1 hour, then papatuyuin na po natin afterwards. Sa pagpapatuyo naman po mga sisilab, lalong-lalo na sa mga ganitong uri ng buhok, wag na wag po kayong gagamit ng masyadong mainit na blower, yung katamtaman lang or kung maaari yung cold temperature lang ng blower. Then wag na wag po kayong gagamit ng mga brushes para hindi po mabanat yung buhok ng ating client at para makita natin kung maganda po ba yung kinalabasan ng ating ni-reband. Kamayin nyo na lang po or gumamit kayo ng mga suklay na malalaki yung So ito na mga sila, malapit na pong matuyo yung buhok ng ating client. Then after nyan ay in-next naman po natin yung panghuling plancha. Pero hindi ko na po ipapakita yung ating pagpaplansya dahil masyado nang mahaba yung ating video. Pero panoorin nyo po hanggang dulo para makita nyo yung kanyang after 3 days result nung napaliguan na, kung ito po ba ay maganda pa din, kung ito po ay pangit. Comment your thought below mga sisilab, at kung meron pa kayong mga other suggestions and recommendations, please feel free to drop a comment on the comment section at gagawin natin yan in the future. So ito na yung kanyang itsura mga sisilab after natin siyang ma-hair iron. What can you say? So hanggang dito na lang yung ating video tutorial na ito mga sisilab. Sana marami kayong natutunan na at nakuha mga tips and ideas, mga techniques na pwede nyong may apply sa inyong mga client. Hanggang dito na lang po ang video ito, and this is Chading saying have a great hair day always mga sisilab. Until next video, bye!